Hello guys, isang magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po meron po akong nilolocate na isang property dito sa Barangay Tabugon. At ang property pong ito mga kaibigan ay mula doon sa cruising hanggang dito sa mismong property ay may mga 120 meters lamang po ito ang layo nito. Ano po? Kung mamaya makikita po ninyo at aking bibidyohan yung mga nandoon sa may part ng pagpasok dito para makita po ninyo yung pinakang view ng lugar na iyon na papasokan na ng papunta dito sa lugar na ito. Ano po. So yung property ay dito mag-uumpisa sa lugar na ito. Ayan. Nakikita po natin itong bakod na ito. Tumawid po yan dyan sa kabila ng kalsada. Then atin pong titingnan itong kabilang ito ng bahagi. Ayan, hanggang dyan po yan sa may pangpangayan dyan ng tubigan. So bali yan tubigan ay hindi na po kasama dito sa property na ating nilolocate sa kasalukuyan base dito sa kasama natin. Ano po. So ang property both side nitong kalsada ay meron itong frontage. Kung hindi po ako nagkakamali, ang frontage nito ay nasa 100 meters. Ayan. Yan po yung ating mga kasama. Atin pong papasukin yung property para makita natin yung possible na mga nakapaloob na tanim dito. So dito pa lamang sa lugar na ito makikita natin yung mga ayun, may malaking mga puno ng kahoy na nakapasok dito sa perimeter nitong property. Meron po ako nakikita rin ditong mga nyug, kaya lang ay madalang na. Kasi sabi nitong ating kasama, isa sa mga may-ari nito ay ito po ay dating daranghitahan. Ayan. Ngayon ito po ay ginagawang luyahan. Mamaya ipakikita ko sa inyo na ang makita po ninyo o bibidyohan ko lang makita po ninyo itong ginagawa ditong luyahan. Sige, sige. Opo. Ako inuulit ko po, ang layo po dito doon sa National Highway ay nasa 120 meters ang aking pagtansya po dito sa property ito. Ang isa sa mga nakikita kong napakagandang gawin sa property ito mga kaibigan, ito po ay pwedeng gawin nating subdivision or subdivide and loting ito kasi ito po ay malapit dito sa sibilisasyon na lugar. Ayan, hawang-hawan po ito. At ito po ay mayroong pagka-overlooking. Mamaya titingnan po natin kung ano yung makikita natin doon sa pagka-overlooking nito. Ay, kuya, magandang tanghali. Bibidyo lang po. Ayan. Ayun, ang pinakang overlooking nito, makikita natin yung matataas na kabubundokang iyan. Ito po yung fruit bearing na nakapaloob din sa lugar na ito. Ayan oh, napakaraming bunga niya, jackfruit or langka. So may mga jimili na rin po ako nakikita or mga matino. Ayan. So halos baybay ito ng kalsada, yung pinakang ng matino. Yung malaking punong yun na nakikita ko, yan po ay dita. Bali, sir, yan pong gayat, yung mga nyug na yan, hindi na po kasama dito sa... Oo, hindi na. Diyan tayo gigilid. Oo, dyan po gigilid yung 2 hectares na amin pong inilolocate sa kasalukuyan sa mga baybay po ng mga nyug na yan. Ito pong lugar na ito kasi nakikita po natin mga wala itong tanim na niyog. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, ito po ay ginawang daranghitahan. So hindi na po ito nataniman ng niyog. Ang ginagawa na lang po, ayan, makikita natin na kinukumbar nila, tinataniman ng mga luya. Diyan po kuya sa sir sa akwang yan, diyan po kahoy. Oo, yan. Dala po yan, ibig sabihin dala dito.
Kung di ako nagkakamali, yan po ay Nara. Ano po? Napakalaking puno ng Nara. Yung pong property na ating nilolocate sa araw na ito ay tatawid pa po diyan sa kabila ng kalsadang yan. Kaya po ang frontage dito sa kalsada ay both side. Nasa 100 meters po yan, layo niyan. So dito po, bye-bye na ito. Dito po, dala pa ito. Dito na po sa lugar na yan. Medyo kainitan lang yung ating pagbisita dito sa ngayon. Kaya medyo hindi tayo nakapag-uli ng maganda, pero dito sa lugar na ito tatanawin na lang natin kasi tinuro naman sa atin ng ating guide yung perimeter o yung hangganan nitong property na 2 hectares na ito. So makikita po natin mga kaibigan yung baybay na yun, yung may mga sukal, diretso po yan hanggang doon. Kalabakang yun, makita po natin yung may mga jimilinang yun, hanggang doon po ang ating nilolocate na property sa araw na ito. Mano lang yung pagbubungkal nitong lupang ito. Oo. So mga kaibigan, paglilinaw lang po sa aking nabanggit kanina, ano po yung property na nilolocate ko po sa ngayon ay hanggang doon lang po pala sa lugar na yan. Yan, makikita po natin yung kahoy na yan o yung posting yan, hanggang dyan lang po yan, diretso po dito sa pababang ito. Ayan. Okay. Hanggang doon po sa may bahay dyan sa lugar na yan. May makikita po natin sa ibaba ng taong yan, meron po dyan kubo o bahay. Papunta po doon sa lugar na yan yung aking nilolocate na 2 hectares na property. So bali ito nga po yung pinagtataniman ngayon nila ng nitong mga luya, kinukumbar nila ito. Kaya ito po ay mga walang tanim na niyog at sa ngayon o mayroon man, makikita natin yung napakadalang na yan kasi ito po ay dating daranghitahan. Hindi na po nila ito tinaniman ng niyog kasi ito na nga po yung nagiging produkto dito, yung ginagawa nilang luyahan o iba't ibang mga uri pa ng mga pananim na pwedeng itanim dito sa lugar na ito. Ano po. So kanina itong counting ito sa aking kanang ito ay nabanggit ko o napasapyaw lang pong nabidyohan ko, ito po ay inuulit ko po ay hindi ito kasama doon sa binibenta. Ano po, pero ang sabi nung ating kausap dito, yung isa sa may-ari ay ito po binibenta rin. Hindi lang po mo malaan kung kailan ba nila ito ibibenta or siguro pag mayroong nag-decididong buyer, malamang na ibenta rin nila. Pero ang possible po na binibenta ay itong aming nilolocate na ito na may frontage nga po doon sa Barangay Road na cemented na nakita natin kanina. Okay, ang nakikita kong isang napakagandang gawin dito, katulad nga rin nung kanina yung kahapyo ko nung nasabi, ano po, ito ay gagawing isasubdivide itong mga loading ito o lupang ito. Kasi dito ay napakaganda ng mga views dito. Ayan, nakikita natin yung napakagandang kabubundukang iyan. At ang isa pa, malapit ito sa civilized na lugar dyan sa pinasukan natin sa Barangay Tabugon. Civilized na po yung lugar na yun kasi may mga napakarami po diyang mga establishment na nakatayo na. Iba't ibang mga establishmento. Sa madaling sabi, katulad nga po nung nabanggit na ay civilized na at marami ng mga tao. Kaya ito, pwede na itong gawing mga luti-luti. Isa-subdivide doon sa mga may mga nais mag-invest ng isang property. Okay mga kaibigan, tinatapos ko na po yung aking pagbibideo dito sa 2 hectares na aking nilocate sa umagang ito. Ayan, makikita naman po natin ang kabuang area niya. Yan pong pinagtatanimang iyan ng mga luya.
Okay, napakagandang investment po ito doon sa mga naghahanap ng mga property na quality. Isa po ito sa mga nire-recommenda namin. Pwede nga unang-una, pwede po itong i-subdivide, then gawin itong resort. Kasi ito pong lugar na ito ay civilized na dyan sa may part ng Tabugon. Eh kung interesado po kayo sa property ito na aking nilocate sa araw na ito, ay wag po kayong mag-atubiling kontakin yung number na naka-flat sa harap ng inyong mga screen para malaman pa po ninyo ang iba pang mga detalye ng property ito. Okay, isang magandang pagpalang araw po sa inyong lahat.